Magandang umaga po. Naglalakad ako ngayon. Ang lamig. Madalian yung lakad natin. Exercise tayo ngayon. Appointment din siya mamaya sa doktor niya. Kaya kailangan namin pupunta doon mga alas 4. Noon po talaga pag may appointment yan sa doktor yung mga anak ko, lalo na yung ginagawa sa kanila every year na chine-check out sila. Tapos meron ka kasing parang babasahin doon at ano mo yun. So sa German biya no? Lagi talaga akong nahihirapan. Minsan nagpapatulong ako. Kasi hindi ko naintindihan nung bago pa lang ako dito ba. Minsan kasi si Martin hindi makasama dahil may trabaho. Hindi naman pwede na palagi na lang siya magkuha ng pag may appointment yung mga bata. Kaya sa awan ng Diyos nakaraos din naman, no? At kambay ta. At natuto na din ako. Pero noon talaga, Pero noon po talaga, nako. Minsan pinagsabihan pa ako barong nasa dentist ako. Ja, aber gibt's aber nicht mehr. Die sind meistens erst weg. Tapos pinagsabihan pa ako nung nasa dentist ako bago pa lang ako dito. Pag nasa Germany kayo, dapat matuto kayo mag-German. Sabi ko, hindi na lang din ako sumagot no dahil parang nahiya din kasi ako, tama din naman. Pero bago pa lang naman ako dito, hindi naman din madali yung ano nila, no? Kaya sabi ko, pag ako natuto sa language ninyo. Pero nung doon pa rin ako sa dentist ngayon, kung saan ako pinagsabihan ng ganyan. Pero wala na yung nagsabi sa akin. Kaya hindi din madali manirahan sa ibang bansa, no? Dahil ang dami mong dapat i-adjust. Kaya napakahirap ng sa awa ng Diyos, nakaraos din naman tayo at nakagal din ako dito ba. Kahit bulol-bulol pa ako mag-German pero nakakaintindi din naman, nakapapagsalita na. Nagbili pala ako kanina ng isda dahil Merkulis ngayon, meron silang presko na isda. Ito, dorade. Dalawa. Ipirituhin ko to ngayon para sa aking mga anak. Kung gusto nila yung dorado na pinaritong. Ito naman ay lax. 1 kilo din yung binili ko. Pero ilalagay ko sa freezer yung iba dahil dami to siya. Yan. Hugasan ko muna, tapos ilagay ko siya sa freezer. Magluto lang siguro ako ng isa. Or bukas na lang. Titingnan lang. Dahil meron pa kasi akong adobong atay. Gusto ko, yun muna yung kainin ko ngayon. Tapos ito bukas na lang. Tingnan po ninyo, dito ko po nilagay sa plastic ang ating isda. Yan, nilagay ko muna siya sa freezer dahil sabi ko nga po kanina, hindi ko pa siya kakainin. Sa sunod na araw na siguro. So, ilagay ko muna siya dyan. Dito na lang sa taas ko ilalagay kasi kasya pa naman siya. At luto na din ang ulam ng aking mga anak. Hindi na ako kakain dahil kumain ako kanina. Mga bata na lang. Tapos na ako. Ang sarap ng harap ng pagkaprito ko ba. Parang malutong siya. Sarap isaw-saw sa suka at patis, no? Tapos maanghang. Kaya yummy. Nandito ako sa labas ngayon. Dito sa harap ng pintuan namin. Dahil si Fiona, tuwing umuwi kami, galing sa niya to, na ligpitin daw namin. Kasi ito yung mga diko namin sa Halloween. At hinihintay ko din yung mag-deliver ng bagong toilet ni Uma. Yung upuan niya pa kung saan siya umiihi. Nasira kasi. Darating ngayon. Yan din yung isa sa rason bakit nagmamadali ako umuwi. Parang dumating na yung malaking truck na dumaan. Hinihintay ko lang na i-deliver. Tapos mamaya alis na naman ako. Papunta na naman ako sa city. Tingnan po niyo yung panahon dito sa amin ngayon. Lagi na lang umuulan. Araw-araw talaga umuulan ngayon. Malamig. Kaya wala kang magawa. Kung di magmukmuk sa bahay mo. Kung may pasok naman yung mga bata, lalabas ka, alis ka. Kung may trabaho ka, kailangan mo lumabas. Pero pag wala ka namang gagawin, lalo na weekend, tas ganyan yung panahon, malamig, tas mahangin, maulan, naku po, tatamarin ka talaga. Kaya, marami ditong nagkakadepresyon pag,
dito sa lalo nating lamig. Hinihintay lang natin. Yan, paglinis din ako konti dito habang hinihintay natin yung ating mag-deliver. Hintayin muna natin. Linis muna tayo. Wala akong suot na jacket, ang lamig pa naman. Ito yung tinatanggal ko, mga sagbot. Ito po yung tinatanggal ko, mga sagbot. Inipon ko lang muna dito para mamaya. Ito din. Kailangan natin siyang alisin kasi pag mahangin, naliparin yan siya. Dadami pa yung trabaho mo. Kaya tanggalin natin to. At itatapon mamaya dito sa basurahan namin. Ito din, natatry din natin itong tanggalin. Madali lang naman siya tanggalin kasi maano naman yung lupa ba, hindi matigas. Hindi katulad dun sa harap ng kung saan ako palagi naglilinis, yun ang mahirap tanggalin dahil andyan naman yun, ano dun, sa gilid-gilid naman yun ang semento ba. Hirap nung tanggalin. Ito, madali lang. Ang lamig man eh. Wala akong suot na jacket. Ano kayang sasabihin ng mga kapitbahay namin sa ginagawa ko? Na naglilinis ako ngayon ng ulan. Ayan, dideliver na po yung bagong upuan ni Uma. Ito ay bago. Ang luma ay dinala na nila kasi pwede pa naman yun siya maayos. Ang sira kasi sa luma ni Uma, ito ay bagong-bago to ha, hindi pa to nagamit. Ang sira kay Uma dito, na ano siya ba? Siguro sa tagal na din kasi yun, ilang taon na yun dito sa amin. Tapos nasisira naman talaga kasi plastic lang naman to. At saka si Uma mabigat. Kaya matagal na yun, ilang taon na, kaya nasira siya. Ngayon, nagtawag kami sa insurance namin na kailangan ni Uma ng bago na ganito kasi nagrereklamo na dahil naiipit nga yung ano niya dahil may sira dito ba. Kaya na ano siya, masakit pag upo niya. Kaya yan, bago na yan siya. Meron siyang takip. Meron pa siyang takip dito pero hindi namin yun ginagamit. Ito lang, pag hindi ginagamit to ni Uma, nililisan ko naman to siya pagkatapos niya ano. Tapos ganyan siya. Yan. Takip mo na siya. Yan. Tapos ano siya, pwede mo din siyang itula kasi may gulong, may ano man siya. Oh. Pwede mong gamitin dito kung dalhin mo sa Uma. Nakaano yung ano niya, brake niya. Anuhin mo na natin, ang tigas naman. Tapos pag ano mo, dito mo lang siya kukunin sa likod. Ganyan mo yan. Tapos yan lang siya. Tapos pwede mo din siya itali. Para hindi siya ano ba. Wala po kaming binabayaran dito. Bayad po ito ng insurance, lahat. Sila na po magbabayad. Basta may resita lang kami galing sa doktor na kailangan ni Uma ng ganyan. Kaya dyan siya tumatay, umiihi. Sorry po sa kumakain. Dyan po siya. Yan po. Kasi hindi na nakapunta si Uma sa toilet dahil nga hindi na siya nakakalakad. At saka hindi pwede sa kanya yung mababa na toilet. Dapat kay Uma itong ganito. Ano ba, di ba? Hindi siya mababa kasi pag mababa, sasakit yung likod at hindi maganda sa likod niya dahil nga yung likod ni Uma ay may ano siya, may sakit siya na osteoporosis kaya kailangan niya yan. Yan din yung ginagamit sa hospital sa mga pasyente na hindi na din nakakalakad, katulad ni Uma, yan din. Ganyan din yung ginagamit ni Uma doon pag ano siya. Kaya yun lang po. Yun po yung hinintay ko ngayon na ano ba, pag-deliver nito. Kaya nagmamadali akong umuwi.
At yung luma naman, dinala na nila. Tsaka yung itong yung luma, itatapon daw namin. Kami na daw magtapon. Kaya itatapon ko yun mamaya. Yan siya. Bago pa siya. Yan na lang, no? Yan. Magtupi ako sandali bago ako pupunta ulit ng city. Kinuha na pala yung ni Oma. Aalis lang ng nag-deliver. Ngayon, hinihintay ko lang si Philip na dumating kasi walang magbukas sa kanya kung darating siya galing eskwelahan. Wala kasi yung susi. Ayaw namin bigyan ng susi kasi minsan nakakalimutan saan. Mawala. Nandito lang naman ako sa bahay pag dumadating yan sila sa eskwelahan. Malapit lang namang eskwelahan ni Philip. Yung naglalakad yun pa uwi mamaya. Wala yung magkukuha sa kanya dahil si Martin natutulog. At ako naman ay alis, nakalimutan ko palang bumili ng tissue. Ay, hindi tissue. Ay, ano ba yung kalimutan ko? Basta may nakalimutan ako sa Roseman na bilhin. Kaya babalik ako ngayon sa city. Kahit pangit ang panahon, ayaw ko na po sanang lumabas dahil nakakatamad, umuulan, malamig, mahangin. Kaya ayaw ko na sanang lumabas ba dahil nakakatamad po talaga makulimlim. Parang, tas hindi pa ganyan, pag ganito ang panahon dito sa Germany, no? Kaya, mawalan ka talaga ng ganang kumilos. Kasi nakakatamad ba, malamig, umuulan, mahangin, makulimlim sa labas. Kung mainit lang sana ang panahon, makita mo talaga na marami kang naririnig na mga kapitbahay mo, naglilinis sa garden nila, or maraming nagtatambay sa labas, kasi sa mga kapitbahay naman dito, meron silang mga tambayan mismo sa harap lang naman ng bahay nila, may mga upuan ba. Yung iba nag-uupo, nagkukwentuhan. Itong malapit namin kapitbahay, nag-uusap sila tuwing hapon dyan, nag-uupo ba, nagpainit. Pag ganitong panahon, tinglamig, wala ka talagang magawa, kundi magkulong sa bahay, maglinis, magluto. Pero kung kailangan mo naman magtrabaho, kailangan mong lumabas, maghatid sundo ng mga bata, kahit bagyo, ulan, snow, kahit gaano pa yan kalamig, kahit madulas pa yung daan. Kailangan mo talagang lumabas. Kaya nakakatamad po talaga minsan. Kaya dito po sa Germany, marami pong nagka-depression. Katulad nung nagka-corona, ng corona, no, di ba? Itong si Michelle din, alam namin yan sa therapy. Ang dami, sinabi ng doktor namin, nung simula daw na nag-corona, ang dami daw mga nagkaka-depression, hindi lang daw mga adult, kundi may mga dalaga ba, mga edad ni Michelle, marami daw kaya. Kasi nung corona time kasi bawal di ba? Hindi pwede palaging mga limit lang yung pwedeng tao makasama mo, yung pamilya mo lang, pero yung mga kamag-anak mo. Kaya yung time na yun, hindi yun madali yung corona time. Daming nun. Ang daming bawal lumabas. Kaya ngayon, salamat tayo hindi na mahigpit. Lalo na ngayon, dahil noon talaga nung corona, mahal ng pamasahe ng eroplano. Puti na lang ngayon, nakabili kami ng ticket. Hindi siya umabot ng 1,000, pero konti na lang din kulang. Mas mahal kasi kumpara nung sa kapatid kong babae na pumunta siya dito. Kasi yung sa kanya biglaan kasi yung pabili ng ticket. Hindi kami makabili ng ticket. Dahil nga, hindi pa tapos yung CFO niya. Imalay natin kailan matapos at kung magkuha tayo ng ticket, diba? Hindi naman pwede na magkuha ka na ng ticket at hindi mo pa alam kung kailan ka talaga makakaalis. Kaya yun, nakuha niya yung CFO niya ngayon, tapos bukas, umalis agad siya. Kinuhaan agad siya ng ticket. Na mahal, 1,500. Kaya ngayon, matagal-tagal pa naman yung may 2 weeks pa bago sila alis sa Pilipinas. Kaya, ay 3 weeks. 3 weeks bago 3 weeks pa nung bumili kami ng ticket. Tagal-tagal pa, di nakamura-mura kami. Pero hindi na talaga as in mahal yung pamasay katulad nung nag-corona pa ba. Yung corona, grabe mahal mo Parang hindi ka na pauwiin ba. Kaya yun po. Muna ako magtupi, tapos alis ako, magluto ako may binili pala ako sa bakery na pagkain. Yun na yung kakain, hindi pa ako kumain do. Alas dos na.
Hindi pa ako kumain. Wala pa akong kinain na tinapay kaninang umaga. Yung ininom ko lang ay kape. Ngayon, alas 2 na. Wala pa akong kain. Kaya kakain na ako para may lakas tayo. Dahil nga, hapon na dito. Hapon na. Alas 2 na. Kapitbahay namin. Kakain po muna ako, ha? Dito na kami ni Fiona sa city. Da ist die Märcheneis dann, ne? Ist noch nicht fertig oder schon fertig? Ich habe noch gebaut und Zuschau. Diese ganze Filme wollte ich sagen. Dann haben wir gestartet, aber die noch Oh, hangin. Uy, mahangin talaga ngayon. Yeah. Lakad-lakad muna kami ni Fiona. Du musst mal vorbeigegangen. Na, begin is mal in hit. Papi, was? Punta muna ako sa may bibilhin akong magmunggos ako ngayon ba dahil malamig. Sarap magkain ng sabaw. Yun na lang din kakainin ni Martin mamaya. Kaya sinamahan ako ni Fiona. Fiona. Hi, Fiona. At meron din siyang kailangan bilhin. Hindi nagsabi kanina na nandito kami sa city. Ngayon pa, nung pag-uwi pa namin, sinabi niya, kailangan namin lumabas ulit. Okay na lang din dahil bibili naman din ako ng pagkain ni Martin mamaya. Magluto nga ako ng sabaw. Yan po yung pagkain ng mga bata ngayon. Yan yung ni-request nila. Haluto na siya. Pwede na siyang kainin. Ganito lang po yung mga spaghetti dito sa... Ganyan lang po yung itsura ng spaghetti dito sa Germany. Hindi katulad sa atin ba may hotdog. Pwede mo naman lagyan. Kaya lang ang mga anak ko, hindi kasi yan sila kumakain ng baboy. Kaya hindi ko nalagyan. At next naman lulutuin ko ngayon ay ang munggo. Ito kay Martin, munggo. Hindi pa to luto kasi lalagay ko lang sa natin, spinach. At titikman ko kung sakto na ba yung timpla niya. Kakain din ako nito konti.